Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ako po si Edwin Tan at welcome ulit dito sa Edwin Tan Podcast, kung saan hindi lang tayo nag-uusap tungkol sa tagumpay, kundi tungkol sa kahulugan ng buhay. Ngayong episode na ito, gusto kong ibahagi sa inyo ang isa sa mga taong malaki ang naging impluensya sa personal growth at spirituality ng maraming tao sa buong mundo, si Dr. Wayne Dyer. Sino ba si Dr. Wayne Dyer? Si Dr. Wayne Dyer ay isang motivational speaker, author at spiritual teacher. Pero bago siya naging kilala, dumaan din siya sa napakahirap na simula. Lumaki siya sa orphanage at foster homes, walang gabay ng magulang, maraming sugat ang puso at maraming tanong sa sarili. Kung tutuusin, kung basehan lang ang pinanggalingan niya, madaling sabihin na walang mararating ang batang ito. Pero dito papasok ang unang malaking aral mula sa kanya. Hindi ka produkto ng pinanggalingan mo. Ikaw ay produkto ng pinipili mong paniwalaan. Sa halip na gamitin ang nakaraan bilang dahilan para sumuko, ginamit niya ito bilang gatong para magising. Bakit siya pinapakinggan hanggang ngayon? Isa sa mga pinakasikat niyang libro ay Your Erroneous Zones. Simple ang mensahe pero malalim. Marami sa mga paghihirap natin ay sariling gawa natin dahil sa maling paniniwala, takot at conditioning mula sa mundo. Paulit-ulit niyang sinasabi, when you change the way you look at things, the things you look at change. Napakasimple pakinggan, pero kapag sinabuhay mo, babaguhin nito ang buong direksyon ng buhay mo. Takeaway number 1, hindi ka biktima ng sitwasyon. Isa ito sa pinaka-relatable na aral, lalo na sa atin. Madalas nating sabihin, ganyan lang talaga ang buhay. Wala akong choice. Yan ang kapalaran ko. Pero ayon kay Dr. Wayne Dyer, lagi kang may choice. Kahit sa gitna ng sakit, kawalan o pagkatalo, hindi mo kontrolado ang lahat ng nangyayari, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. At minsan, sapat na yon para magbago ang takbo ng buhay. Yung takeaway number 2, ang ego ang madalas mong kalaban. Maraming beses niyang binanggit ang ego, yung boses sa loob na gustong laging tama, laging panalo, laging validated. Sabi nga niya, the ego says, once everything falls into place, I will feel peace. The spirit says, find your peace and then everything will fall into place. Napakalalim nito. Ilang beses ba tayong nagsabi ng, kapag may pera na ako, magiging masaya na ako. Kapag na-appreciate na nila ako, magiging payapa na ako. Pero baliktad pala, ang kapayapaan ay hindi premyo. Ito ang simula. Takeaway number 3, hindi ka hiwalay sa pinagmulan ng buhay. Habang tumatagal ang buhay ni Dr. Wayne Dyer, mas lumalim ang spiritual side niya. Madalas niyang sinasabi na tayo ay hindi lang katawan at isip, kundi espiritu na may karanasan bilang tao. Para sa kanya, ang Diyos o Source ay hindi malayo, hindi galit, hindi mapaghusga. Ito ay presensya ng pag-ibig, katalinuhan at kahulugan na dumadaloy sa lahat. At kapag naintindihan mo ito, unti-unting nawawala ang takot. Takeaway number 4, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat. Isa ito sa pinaka-nakakagaan na aral. Hindi mo trabaho ang pasayahin ang lahat, ipaliwanag ang sarili mo sa bawat tao. Patunayan ang worth mo. Sabi nga ni Dr. Dyer, you don't need to be better than anyone else. You only need to be better than the old version of you. Sa mundong puno ng comparison, paalala ito na hindi karera ang buhay. Takeaway number 5, ang tunay na tagumpay ay panloob. Hindi rin siya perpekto. Dumaan siya sa diborsyo, pagkakamali, at mga aral na masakit matutunan. Pero sa halip na itago ito, ginamit niya ang sarili niyang buhay bilang halimbawa. Para sa kanya, ang tunay na success ay may kapayapaan ka kahit walang palakpakan. Buo ka kahit may kakulangan. Marunong kang magmahal kahit nasaktan. At ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon pinapakinggan pa rin siya dahil totoo. Bakit siya dapat tularan o pakinggan?
Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil tapat siya sa proseso ng pagiging tao. Pinapaalala niya sa atin na pwede kang magbago kahit ilang taon ka na. Pwede kang gumising kahit matagal kang natulog. Pwede mong piliin ang kapayapaan araw-araw at minsan iyon lang ang kailangan nating marinig. Bago tayo magtapos, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng nakasubscribe na sa Edwin Tan Podcast. Salamat sa tiwala ninyo, sa oras ninyo at sa pakikinig. Hindi ko kayo tinitake for granted. Kung nakatulong sa inyo ang episode na ito, please like, share at mag-subscribe sa Edwin Tan Podcast sa YouTube, Facebook, TikTok at Spotify. Malaking bagay po yan para mas marami pa tayong maabot na naghahanap ng liwanag, direksyon at pag-asa. Ako po si Edwin Tan. Hanggang sa muli, alalahanin ninyo, hindi ka nawawala, ikaw ay nagigising pa lang. Salamat at mabuhay kayo.